Hello, hello! Magandang buhay! Hello again! Kami nga po pala ulit ang Canada Adventures. Ang aim ng channel na ito ay matulungan ang mga newcomers na katulad namin at makapagbigay sa inyo ng mga tips o mga guides na makakatulong sa bagong simula ninyo dito sa Canada. So for today's video, matagal ko na talaga tong gustong i-share At ito ay ang tungkol sa early on program ng Ontario. Pero kung hindi man kayo taga-Ontario, meron din namang mga programs na katulad nito sa ibang mga provinces. Kung gusto nyong makakita ng mga programs na katulad nito, you can look for family resource centers, community action programs for children, or provincial parenting drop-in programs. So, these are the things na pwede mong i-search in your province kung outside man kayo ng Ontario. So, itong early on program ay funded ng Ontario Ministry of Education. So, ang layunin nito ay makapag-provide ng mga free programs or kung meron mang mga programs na may bayad. Very, very affordable naman ito or subsidized ng government. Ipapakita ko sa inyo sa vlog na ito ang mga benefits ng program na ito na na-experience namin since dumating kami dito. Konting background lang about us. So we have 2 children. When we came here in Canada, yung panganay lang namin ang nakapag-school agad dahil yung aming bunso was only 3 years old. So, usually kasi dito, tinatanggap nila for junior kindergarten around 4 years old na. So, meron pa siyang 1 year to prepare for the kindergarten. Nung time na dumating kami dito, hindi ko alam kung paano i-spend yung day with her. Kasi, sa totoo lang, I'm the kind of mom na hindi talaga ako magaling sa mga home activities. I have to really search for it. Alam mo yun, yung mga suggestions ng ibang mga parents or yung mga nakikita natin sa mga Facebook Reels and mga videos. Ayan, dyan lang tayo natututo. Wala akong teacher material. Kaya kung may mga nanay dyan na walang teacher material like me, hindi kayo nag-iisa. Isa to sa mga bagay na makakatulong sa inyo. Lahat ng mga information na gusto nyo pang malaman about this program are all available in familyinfo.ca. So lahat ng mga gusto nyong malaman about it are all there. So dito makikita mo, pwede mong i-search particularly yung inyong postal code para makita mo saan ang pinakamalapit na family center or facility na nag-o-offer ng ganitong program. Malaking bagay ito nung time namin na pupunta kami doon kasi magbabas lang kami. So, mas madaling malocate kung saan yung pinaka-accessible for us to go. Siyempre, kapag malamig ang panahon, mahirap magbiyahe ng sobrang layo or sobrang haba. This playgroup is open for 0 to 6 years old. So, kahit mga babies pa lang ay may chance na mag-join ng mga ganitong playgroup. At it's a great opportunity na rin na kahit na baby pa lang sila, may mamimit na silang ibang mga babies din, and yung mga moms, may mamimit din na ibang mga moms. Lalo na pag mga first time parent, 'di ba? Malaking bagay yung may makita kang ibang tao na who are experiencing the same situation that you are into. So, itong playgroup na to is for 2 hours. Other than playgroups, so usually dyan, everyday mayroong playgroup from Monday to Friday. Pero, mayroong mga days na may mga special activities or program. May mga times na nakikipag-collaborate sila sa ibang mga institution or programs ng government. Like itong tandem. Ito ay about mental health services ng government or ng City ng London. They have different services regarding mental health from different ages. Napakaganda nito kasi dito talaga binibigyan nila ng importance ang mental health ng mga bata. Kung yung mga anak nyo ay nasa school na, siguro well aware na kayo about this. Meron din silang mga playgroup na naka-connected din sila sa ibang mga libraries. So other than mga playgroup sa mismong community center, nag-a-assign din sila ng ibang mga educators na pumunta sa mga libraries. Itong play and learn naman, isa talaga to sa mga
lagi naming ina-attendan nung anak namin. Kasi itong play and learn, medyo iba siya sa playgroup. Kasi sa playgroup is more on laro-laro lang. Sa play and learn, mas structured siya for kids like our youngest na nagpe-prepare for kindergarten. Sobra siyang nakakatulong para i-prepare siya doon sa mas structured way of learning sa school. So sa play and learn, meron silang mga gagawing activity na meron talaga silang final product na madadala sa bahay. Kaya mas nafe-feel ng mga bata yung accomplishment kasi at the end of the session, meron silang naiuuwi. And it's parang it's a sense of pride for them to make something out of the learning session. Masasabi ko talaga na worth it yung everyday na pagpunta namin sa playgroup kasi talagang yung bunso namin na-prepare siya doon sa magiging environment niya sa school. So, nung time na pumasok na siya sa junior kindergarten, hindi ako nahirapan talaga sa kanya. As in, talagang kulang na lang sipain niya ako palayo. Nakakatuwa lang na yung lahat ng pagod namin ng pagbabiyahe sa bus every day. Every single day talaga yan. And literal na umulan, umaraw, at mag-snow kahit pa snowstorm. Sinusuong namin talaga yan. Kesa maboryo sa bahay. Para lang talaga maging more productive yung araw niya. Ito nga palang mga programs na to ay available all around Ontario. So, makikita sila sa mga libraries, sa mga schools, or mga family or community centers. So, pag may nakita kayong ganitong logo, ibig sabihin nun, meron silang early on program na available sa facility nila. Okay, so isi-share ko naman sa inyo yung mga benefits na nakuha namin dito sa program na ito. So paano siya nakatulong not just for our child but also for me bilang nanay. Believe it or not, hindi lang yung anak namin nag-benefit nito, kundi pati ako. Since pinanganak yung mga anak namin is working mom ako, so never talaga ako nagka-chance na maging hands-on sa kanila. Most especially sa mga activities nila. So, kikwento ko sa inyo yung nangyayari sa playgroup. So, sa playgroup, para siyang isang malaking hall, may mga iba't ibang areas. So, like sa Westmount, merong table doon ng mga arts and crafts. So, yun ang favorite spot ni Elise, ng aming bunso. So, doon magdo-drawing siya, magpipaint, may iba't ibang mga activities sila pine-prepare doon. Tapos may area naman doon na may mga parang kitchen set. So, pwede silang mag-role-playing na nagluluto, nagpe-prepare ng pagkain, nagsiserve, mga ganyan. Tapos meron ding area ng may mga costumes, merong mga blocks, may area for storytelling, kung yung mga kids nyo is mahilig magbasa, may mga areas doon na pwede kang mag-relax and magbasa, and merong mga iba't ibang toys, variety of toys. Merong both for boys and for girls, merong mga dolls, merong mga dinosaurs. So, paano nila ginagawang interesting bawat araw or bawat linggo or bawat buwan? Kasi syempre, di ba nakakasawa kung paulit-ulit. So, ang ginagawa nila is may certain theme, like for that day, all about dinosaurs, or for halimbawa, it's Christmas time. So, mostly mga Christmas decorations or related about Christmas, or kapag Valentine's Day, or kung Thanksgiving or St. Patrick's Day. So, things like this. So, inaayon nila sa mga events ng buwan na yon. So, kahit ako na-excite kasi hindi siya pare-pareho every week. So, exciting siya. Siguro after mga 30 minutes o 1 hour at the middle of the session, nag-open sila ng kitchen. So, merong free snacks. Since marami kaming mga napuntahang mga playgroup, napansin namin na hindi lahat
ng mga playgroups ay nag-o-offer ng snacks. And then, for the parents, isa sa mga special feature niya ay ang mga parents pwedeng mag-coffee. Favorite part ko rin talaga yan ng pag-playgroup. So, hindi ako nagkakape sa bahay bago kami umalis. Nagkakape ako sa playgroup. Kasi, 'di ba, parang habang naglalaro ang bunso namin, no, inom-inom ng kape. Ayan, tapos nakikipag-usap, nakikipaghuntahan sa ibang mga parents. And the best part is, you don't have to worry about the mess alone. Okay, may makakatulong ka. May clean up time pa rin naman. So, after ng mga play, so mga 30 minutes before mag-end ang session, may clean up time. In this way, natututunan din ng mga bata to clean up after their mess. Siyempre, tutulong din kami, clean up yung mga parents. Meron pa rin na exercise na practical skill na pwede nilang gawin sa bahay. And what's exciting is, marami kang katulong mag-clean up and they're singing a song, 'di ba, while cleaning up, which makes it more exciting. So after clean up, yun na yung circle time. Gagather sa isang area lahat ng mga kids and mga caregivers or parents. Tapos, magsising and dance sila. So, may early childhood educator na magli-lead ng circle time. So, merong storytelling, magsising siya ng songs, and then dance. And then, ang favorite ng mga bata ay yung bubbles. And after that, that's it. Bye-bye time. Tapos, balik na lang kinabukasan. Okay, number 2, variety of activities. As I have mentioned, sobrang daming mga activities na available sa playgroup. So, tingnan nyo lang yung calendar ng family center na pupuntahan nyo at makikita nyo doon yung iba pa nilang mga activities na ino-offer. Number 3, special activities during holidays or PD Day or Professional Development Day ng mga teachers. For information, PD Day is a day for the teachers para sila naman yung mag-workshop and meron sila mga activities sa school. So, walang pasok. It happens once a month. So, anong gagawin natin? Pumunta tayo sa family center. So, ayan, isa yan sa mga nakatulong din sa akin bilang stay-at-home mom para may magawa din yung panganay din namin. Though, nung time na yon is 7 years old na siya, tinatanggap pa rin naman nila kasi naiintindihan nila na PD Day, syempre walang pasok, walang pupuntahan yung mga bata. So, ina-accept pa rin naman nila kahit more than 6 years old. It's a good way na rin para makapaglaro yung mga siblings. So, iisama ko yung panganay namin doon sa mga family center na pinupuntahan namin ni Elise. Okay siya, lalo kapag spring or yung before summer, pag yung maganda na yung panahon kasi usually dinadala nila yung activity sa labas. Or during Canada Day, meron din. Or any other holidays na walang pasok. So ayun, nakakatulong siya kasi marami silang napoprovide ng mga activities para sa mga bata. Actually, hindi lang siya sa mga family center, kundi pati din sa mga libraries. So, dito, bawat community may library. So, punong-punong sila ng mga activities, hindi maboboard ang mga anak niyo. So, kung nanay kayo tulad ko na hindi ma-home activities, ayan, malaking tulong yung mga ganitong library at saka family centers. Number 4. You can get advice from early childhood professionals. Hindi lang siya puro laro-laro. Bawat playgroup merong naka-assign na certified or professional early childhood educator. So they are professionals talaga na alam yung mga normal development ng mga bata and how kids should interact in each age groups. Anytime, pwede mo silang kausapin. That's the good thing about it. Kasi habang naglalaro yung anak mo, pwedeng lapitan mo yung educator, tapos pwede kang magtanong ng mga bagay or kung meron kang mga doubts about sa development ng anak mo, pwede kang magtanong na normal ba sa bata yung ganito or okay lang ba sa bata yung ganito, yung mga ganyan. Hindi lang sila yung basta lang na
based lang sa mga haka-haka or whatever. They are really professionals. They are licensed ECE. It's a good opportunity for you to learn as well as a parent, lalo na kung first time parent ka. Sobrang dami mong matututunan sa kanila. And one thing nga pala na naranasan namin, may time na pag-attend namin ng playgroup, hindi namin alam na meron pala silang ka-collaborate na facility or organization na nag-a-assess ng mga bata na magki-kindergarten. So, na-timingan namin siya nung araw na yon, and then in-approach ako ng staff, ng one of their staff, na kung gusto ko daw bang ipa-assess si Elise. So, syempre, 'di ba, professionals naman yung mag-a-assess, so why not? Kinuha nila si Elise, dinala nila sa isang room, and then kinausap nila, and then things like this. Tapos, parang oobserbahan lang yung bata. Tapos, binigyan nila ako ng mga checklist. May mga certain activities na ipapagawa sa bata. Tapos, may mga rating bawat activity. Tapos, at the end, ito-total mo siya. Tapos, merong interpretation at the end ng score na nakuha ng anak mo. In-explain nila sa akin kung saan siya naglalak at saan siya nag-excel. So, in that way, nalaman ko kung saan ko ifo-focus yung preparation ko sa kanya sa pagpunta niya sa school, sa pag-attend niya ng school, which is a good thing kasi at least napaghandaan namin ng maayos yung pagpasok niya for the first time sa JK. And it gives you confidence as a parent kasi mas nalalaman mo yung mga dapat mong gawin, saan ka mas magfo-focus, at ano yung mga dapat mong tandaan. Number 5. Connection to other parents and caregivers. Isa sa mga dapat mong gawin as a newcomer, widen your connections. Connections. Paka-importante yan bilang newcomer. Lalo na kung dumating kayo sa isang lugar na wala kayong relatives or wala kayong friends. Malaking bagay itong mga activities na to connect to other people. Bonus pa na magkaroon ka talaga ng kaibigan, which happened to us. Pag kasi nagkaroon ka ng isang kaibigan, yung kaibigan ng kaibigan mo or yung kamag-anak ng kaibigan mo, alam mo yun, palawak ng palawak yung connections na makukuha mo, 'di ba? And hindi lang siya connections in a way na may ibang makakalaro yung anak mo or may magiging kaibigan yung anak mo. Pero in a way na, halimbawa naghahanap ka ng work, you'll never know yung nakausap mo sa playgroup is naghahanap din ng work or naghahanap siya ng makukuhang magtatrabaho sa kanya. Alam mo yun, things like this, na pag nilawakan mo kasi yung connections mo, maraming mag-open na opportunities for you. 'Di ba? And not just for you or for your child, but for the whole family. It's something na talagang pinagpapasalamat ko kasi isa sa mga una naming mga naging kaibigan dito, nakilala ko sa playgroup. Sila din kasi medyo matagal na rin sila dito. So alam mo yon, yung any tulong na maiibigay nila sa inyo, talagang ino-offer nila. That's why we're very thankful sa mga nakikilala ko sa playgroup. Hindi lang mga Pilipino, ang dami mo pang makikilalang ibang lahi, tapos matututo ka rin sa mga parenting styles nila. Nakakatuwa to be able to meet different kinds of people, different cultures, different personalities. And lastly, number 6, it's totally free. Yun talaga yun eh. Yun talaga yung napakagandang benefit niya, is totally free. You just show up. Pupunta ka lang dun sa place na yon and then avail all the things that they can offer. Tapos, libre pang snacks. Pamasahe na lang yung gagastusin mo. Sobrang worth it talaga siya. Sobrang worth it. Nakita talaga namin yun sa bunso namin. I don't regret na pinaglaanan ko siya ng panahon, na pinaglaanan namin siya ng effort na pumunta every day. Yung 2 hours na nagiging productive kayo pareho ng hindi lang yung bata kundi pati ikaw bilang magulang, nagiging productive ka rin kasi you can spend time with her. And nga pala, bonus benefit, healing
my inner child. Kasi nakaka-amaze yung mga laruan. Kasi talagang ang gaganda. As in, yung mga laruan na hindi ko naranasan nung bata ako. Alam mo yung ganon? So, nakakatuwa lang to experience it. Not just for you, but with your child. I think that's one of the best benefits na nakuha ko as a parent. It's something na talagang you will be grateful for. Kasi kahit na late na, naranasan mo pa rin siya, di ba? And this time, kalaro mo pa yung anak mo, di ba? Yes, it is so just a simple playgroup, pero sobrang dami nyo talagang benefits na makukuha out of this. And I'm very happy that I was able to share this finally. I'm very excited for you to experience the same experiences that we encountered. Enjoy playing. And ayun, sana marami kayong nakuha sa vlog na ito at sana nag-enjoy kayo sa mga na-share namin. I'll try my best to make more videos like this na makakatulong sa mga newcomers na katulad namin. Hanggang dito na lang po. Thank you ulit sa panonood and shout out sa ating mga friends. At supportahan niyo po pala ang Pinoy Tambayan in Canada. Usually every Friday sila nagla-live. Simpleng kwentuhan lang ng mga karanasan dito sa Canada. Ang sayang kausap ng mga brothers natin dyan. So, hello Pinoy Tambayan sa Canada. Iba pang mga vlogs na sinusuportahan natin, Alba Fambam, Carpio Family, Familia Navasilia, ang aking kapatid. Sa iba pang mga vloggers, support. Ayun lamang po. Paalam. Until next ganap.